God Himself. So true priest, true prophet, true king must be God Himself, which is Jesus Christ. Kasi, again, nagmula po sa lahat. Kung titignan po natin, kung bubuuin po natin lahat, siya po talaga ang karapat-dapat doon kasi po siya po ang manlilika. Amen? So, praise God sa ating pong lecture. Ipinangako ng Diyos yung Mesyas nga. Amen? So, nagbigay po ang Diyos ng mga palatandaan para po makilala po natin kung sino po yung Mesyas. Amen. Napakarami po, mahigit 300 po na propesya patungkol sa Mesyas para po hindi po tayo maninlang kasi po sa panahon po ngayon talaga pong marami po nagki-claim ng Messiah. Sa panahon lamang ni Jesus, marami na po nagki-claim na Messiah siya. Sa panahon po natin, napakarami si Kibuloy, no? Sa Japan, kung saan-saan. So ang Panginoong Diyos, para hindi po tayo malinlang, nagbigay po siya ng mga palatandaan para malaman po natin kung sino po ang Messiah. Naging problema na po 'yan sa panahon po ng early church, no? Maging si Muhammad, nagki-claim siya ang Mesias. Napakarami po 'yan. So ito po yung magiging batayan po natin kung paano po natin malalaman kung sino po yung Mesias. Sa ating pong lecture, napakarami po. Pero sa ating lecture po, ito lamang po ang nakasulat yung pagsilang niya, no? Alam naman po natin na sinabi na po ng Biblia kung saan ipapanganak ang Mesias, doon po sa Bethlehem. At siya po ay ipapanganak ng virgin sa Isaiah 9:6-7, no? At siya po ay dapat na Hudyo, no po, sa line of David, ipinangako po doon. So yun po ang mga batayan sa kanyang pagsilang, sa kanyang pagdurusa. Sinabi rin po ng propesya sa Isaiah 53 na magdudurusa po muna ang Mesyas. Mababasa po natin yan. No po, yung kanyang pagkamatay, na yung Mesyas din po ay mamamatay para po sa sangkatauhan. No po, para po nga magbayad sa kasalanan po natin. Siya po ay maging ransom for our sin. Sinabi rin po yan sa ating propesiya po, no? Magbayad siya, at di lamang daw po siya mamamatay para sa kasalanan ng tao, siya rin po ay muling mabubuhay, no? Alam po natin yan na nangyari po yan kay Jesus Christ. After He died on the cross of Calvary, He rise again, no, in the third day, no? Sa ating lecture sa 5, sabi ang banal na espiritu. At alam natin na after his resurrection, 50 days ang pinangako ng Panginoon na bababa ang banal na espiritu sa mga apostol. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, maghintay muna sila. Huwag muna silang aalis doon sila sa Jerusalem, no? So 40 days 'yon. Nandoon si Jesus, nakipag-usap, nakita ng 500 people. After his ascension, 10 days, pumasok po yung Pentecost, 50 days, no po? At bumaba nga yung banal na espiritu na pinangako ng ating Panginoon na marireceive lamang po natin sa ating Panginoong Hesus. Pinangako rin po ito, nandoon po rin sa propesiya po ito. So nangyari po ito kay Jesus, that we also receive the Holy Spirit because of our Lord Jesus Christ. Amen? At tungkol sa kanyang pagbabalik, siyempre, alam po natin ito, no? Ito po yung hinihintay po natin, yung kanyang muling pagbabalik, anticipation. At di lamang po tayo, lalong-lalo na po yung mga Hudyo. We go with that later on, no po? So, marami pa pong propesya na pupulpil po ng Panginoon, at meron pa akong naisulat na wala po sa ating lecture. No po, sabi po dito, there are several things that the Jewish people who anticipated the Messiah expected him to be based on Old Testament prophecy. The Messiah will be Hebrew man in Isaiah 9:6, born in Bethlehem in Micah 5:2, virgin birth, Isaiah 7:14, a prophet akin to Moses. Opo, sinabi po yan na sa salita ng Diyos na ang Diyos ay
magsisend siya ng deliverer na magiging katulad ni Moises. Dapat daw po siyang pakinggan, no? Mabasa po natin yan sa Deuteronomy 18:18. A priest in the order of Melchizedek in Psalms 110 verse 4. A king, Isaiah 11:1-4, and the son of David in Matthew 22:40, who suffered before entering his glory in Isaiah 53. Jesus met each of these messianic requirements. Jesus fulfilled the requirements of the Messiah in that he was a Hebrew of the tribe of Judah. Yun na, he's a tribe of Judah pa rin. And he was born in Bethlehem to a virgin. So, kung titingnan nyo po itong messianic prophecy po nito, wala pong ibang makakatupad po nito kundi si Jesus Christ. No? Kaya po hindi po tayo dapat na malinlang, no? Kung sino po talaga ang Kristo. Kailangan po dumaan po sila sa mga proseso na kailangan masunod po nila, yung sinusunod po ng Biblia, mandated kung sino po yung magiging Messiah. Pero po sa sawing palad po, marami pa rin po nalilinlang, no? Marami pa rin po nalilinlang na mga nagsasabi na siya ang Mesias, at nalinlang po maraming pong tao, at lalo na po sa in the last days. Sabi po sa Biblia, yung Antikristo, no? I-hell daw po siya na siya yung Mesias. No, magi ang mga Hudyo tatanggapin siya, no? Pero nang sinabi niya siya ay Diyos, nag-back out daw po itong mga Hudyo at pinersecute yung mga Hudyo. So, kung darating na Mesias sa atin, ibig sabihin po ng Antichrist, ibig sabihin instead of Christ, no? Nalinglang niya po yung buong mundo. Ito po yung mga tao nagpatatak po ng 666, no? At napakarami pong tao na nilang po ng Antichrist na ito. Dahil po na-deceive niya yung mga tao na siya nga yung deliverer, siya yung Mesias. No, siya rin po yung magpapatay doon sa temple sa Jerusalem. Kaya yata matatanggap nila yung yung Antikristo. Pero dahil daw po sa kanyang paggawa ng image doon sa Jerusalem at pinoforce niya yung mga tao na siya ay sambahin sa Jerusalem at tumalikod sa kanya yung mga Hudyo. So ito lamang po ay palatandaan, no? At ang propesya pong ito ay napakahirap po talagang i-fulfill. No po? I don't know if I want to go that, but I can say something po, no, about that. Sabi po ng isang mathematician, to fulfill 8 prophecy lamang po, to fulfill 8 prophecy, to fulfill 8 prophecy daw po, ang sabi, para ma-illustrate daw po natin kung gaano daw kahirap na ma-fulfill daw po yun, sabi niya doon sa peso na lang sa Pilipinas, no? Malaki pa yon. Malit na yung peso natin, parang quarter daw sa Amerika. Sa state daw po ng Texas, yung coins po na yon, ilagay daw po sa lupa ng 2 feet. Alam niyo po yung Texas, napakalaki po yan. Malaki po ang Texas. Almost bigger than Luzon, no? Or Mindanao. Malaki po ang Texas or combined. At sabi po ng mathematician na ito, to fulfill 8 prophecy, lalagay mo daw yung coin na 2 feet, no? At i-ekes mo daw po yon, tapos itatapon mo yung piso na yung coins na yon. At i-reshuffle mo daw po yon. Pagkatapos niyan, iba-blindfold mo daw yung tao. Pag nakuha niya yung piso na yon, maswerte siya. So, ibig sabihin po doon, napakahirap po talaga ma-fulfill tong propesiyang ito. Kaya po yung pagka Misaya ng Panginoon na sinabi niya, binigay na po sa atin ng Panginoon Diyos para malaman po natin kung sino po ang Misaya, hindi po talaga coincidence yun. Talaga pong pinagplanuhan po ng Panginoon yun para hindi po tayo malinlang. So, kaya nga po alam po natin na si Kristo po talaga yung Mesias kasi po sinunod niya, nakita po natin sa salita ng Panginoon. Talaga pong pinulpil po talaga ng Panginoon yung all law, no? O yung mga propesiya patungkol sa Mesiah. Kung babasahin niyo lang po yung John 19, yung kanyang pagkamatay, makikita niyo po doon talagang detalyado, sunod-sunod po yung mga propesiya na mga
propesiya po na napunulpil po ng ating Panginoon. Kaya po, tayo po ay magsaya, magalak dahil alam po natin na talaga po si Kristo po talaga ang Mesyas. Amen? Siya po talaga, no? Siya po talagang 100%, no po? So, amen? So, ito pa po sa ating lecture po, makikita po natin ang Mesyas po rin ang kanyang trabaho po ay para po tayo ay labanan po si Satan. Pinangako niya para maglutas sa problema po kay Satanas. Mabasa po natin yan, yung sinabi ko po sa inyo sa John 3:16. John 3:15 po. Sabi po dito, John 3:15. Teka lang po John 3:15. Sabi po dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo, binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sako niya ikaw ang tutuklaw. Sabi po sa English, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Gusto ko po yung comment ni God Question. Kinuha ko po dito sa John 3:15. Sabi po ni God Question, is a remarkable verse often called the Proto-Evangelium, literary first gospel. Ito po yung Proto-Evangelium, tinawag po niya ito ng mga scholar. Ito po yung unang gospel, no, na mababasa po natin na pinangako ng Diyos yung Mesyas. Ito po. Dito pa lang sa verse na ito, makakapangaral ka po ng napakarami, no? Kaya tinawag the Proto-Evangelium, the first gospel, because it is the Bible first prediction of a Savior. This passage point to the promise of Jesus' birth, his redemption, and his victory over Satan. The woman offspring is Jesus being virgin born. He is literally the offspring of a woman, being the Son of Man. He is the perfect representative of humankind. The devil offsprings were the evil man and demonic force who is like a snake laid in a wait for the Savior and struck at him. Their venomous conspiracy condemned Jesus to be crucified, but the serpent strike did not spell the end of the offspring of the woman. Jesus rose the third day, breaking the power of death and winning the ultimate victory. With the cross, Jesus crushed the devil's head, defeating him forever. So in Genesis 3:15, the crushing of the serpent head was a picture of Jesus' triumph over sin and Satan at the cross. Ito po yung fulfillment po ng Genesis 3:15. Yung magkakras po sa ulo ni Satan. Ito yung nag-triumph po siya. Akala ni Satan nanalo yun na siya kasi in-strike ni Jesus ni serpent si Jesus Christ, pinatay niya, pero hindi niya alam na victory si Jesus. Why? Because he will rise again, di ba? Ayun po yun na dahil po sa kanyang pagpako doon sa krus, no, ng Kalbaryo, nahirapan po si Kristo dahil po nga sa ginawa ni Satan, nadudoon po si Jesus. That is the reason why Jesus came to this world. That's why Jesus was in the cross of Calvary, because of the sin that he input in this world. But and Jesus Christ resurrected, diba? Triumph over sin and Satan at the cross, striking of the Messiah heel was the picture of the wounding, the death of Jesus on the cross. Satan bruised Jesus' heel, but Jesus showed complete dominance over Satan by bruising his head. Yung kanyang pagkabuhay muli ay nagpapakita na si Kristo po ay nagtagumpay. At yung plano po ng Panginoon na i-deliver po tayong mga tao na walang kakayanan, iligtas yung ating sarili, ay ginawa po ng ating Panginoon. Amen? So makita rin po natin ang Mesyas ang nagresulta sa problema na kay Satanas, at siyempre doon din po sa kasalanan. Mababasa din po natin yan sa verse
Isaiah 53 verse 5 and 6 sa ating lecture, sabi po, ngunit dahil sa mga kasalanan, kaya siya nasugatan at siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusaang tayo ang dapat na tumanggap. No? So, pinakita po dito na ang Mesyas po ang magbabayad po sa kasalanan po natin. Babasahin ko po sa inyo sa English. Maganda po dito, sabi po dito, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone his own way, and the Lord had laid on him the iniquities of us all. So alam po natin yan, no? So hindi ko na po tatagalin, medyo maubusan na po yata ng oras. Ang message din po ang magsuresulta po sa atin sa pagkahiwalay sa Diyos sa 7:14. Sabi po dito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ang Emmanuel. No? Sabi po doon, God is with us. What is Emmanuel? Emmanuel is a masculine Hebrew name meaning God with us or God is with us. The name Emmanuel appears in the Bible 3 times, twice in the Old Testament book of Isaiah 7:14 and 88, and once in the Gospel of Matthew. Jesus fulfilled Isaiah prophecy because he was literally God with us. He was fully human yet still fully God. Christ came to live in Israel with his people. As Isaiah had foretold, Matthew recognized Jesus as Emmanuel, the living expression of the incarnation, the miracle of the Son of God becoming a human and making his home among us so that he could reveal God to us. Jesus was God with us, manifested in human flesh. The Gospel of John beautifully described the incarnation. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the only Son who came from the Father, full of grace and truth. No one has ever seen God, but the one, the only Son, who is himself God in closest relation with the Father, has made him known to us. So, paano nilutas ng Panginoon yung problema? Ang Diyos mismo ang bumaba po sa atin, no? God is with us, no? Sa atin, okay? At sa ating pong number 4 na points, ito ay pangako sa lahat ng problema ay malulutas ni Kristo. Nabasa na po natin yan. Yung sa verse 6, sabi po, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walagang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ay pagkakalob sa trono ni David sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran upang ngayon magpakailanman isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, yun na nga, diniklara po na si Jesus Christ ay magre-reign po sa atin lahat, no? Diniklara na po yan, pinopropesiya na po yan na si Jesus Christ ay nagtagumpay at he will be the true prophet, true king, true peace. Why? Because he will reign with us in the future, no? Kaya po siya ang true prophet, true king. Okay? Siya po ang tunay po nating pastol. Amen? Pag si Kristo po ang tunay po nating pastol, hindi po tayo dapat namangamba kasi po alam natin ang ating pastol po ay mapagmahal, mabuti. Ibibigay niya po ang pinaka-the best po sa atin. Alam natin na ang ating pastol ay hindi po tayo pababayaan. Ipinakita niya na po yan doon po sa kanyang pagmamahal po sa cross of Calvary. If Jesus Christ is our shepherd, we will not be worried. Amen?
Amen. At sa number 4, ano na po tayo, lesson, ang Israel ay pinananabikan ng Messiah. Amen. Dito na po tayo sa John 4:25. Tunay pong pinananabikan po natin ang Messiah, maging po ang mga Israel po ngayon. Ang mga Hudyo po ngayon, wala po silang ipinagpipray doon po sa Wailing Wall, kundi ang pagbabalik po ng Mesias. Kaya hindi po nila tinanggap si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tinalaga ni Jesus Christ yung nais po ng mga Hudyo na ililift up niya po yung mga Israel at i-reign dito sa mundo. Kasi po yun ang pangako po ng Diyos, no? Kaya po hindi nila po tinanggap si Jesus Christ. Kaya po kung babasahin po natin sa John 12 to 13, basahin po natin, kinabukasan nabalitaan ng maraming tao dumalo sa pesta na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya ay salubungin. Sila ay sumigaw, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung triumphal entry ni Jesus Christ. Sa kanyang pagpunta doon, his ride on the donkey, ito po ay propesya na nangyari po, pinulpil ni Jesus Christ sa Zechariah 9:9. Yung mga tao po ay nagpupuri, dinideclare po nila na si Yesu Kristo siya ang Mesias. Kasi po ang mga tao po ay naghihintay po nga ng Mesias na magdi-deliver sa kanila laban sa Romano. That time, heavy burden po sa kanila sa Romano, heavy taxes, at gusto po nila mapalaya po doon. At ang akala po nila, ito na po si Jesus na magpapalaya po sa kanila. Tandaan po natin, tinanggap po ni Jesus yung papuri na yon, no? Kasi siya po ay Diyos. Yun po ang sabi ng Bible. Wala pong dapat na purihin kundi ang Panginoon. Diba? So tinanggap po ni Jesus yun kasi alam niya na siya po ang Mesias. Pero po na nakita po ng mga tao na si Jesus ay na-crucify, nakita niya na nandoon siya, nililitis ni Pilato at mapapako sa krus. Yung mga tao po na mga nag-hail po sa kanya na usana in the highest, na ano po sila, tawag dito sa Tagalog, Nadismaya. nadismaya sila. No, kasi alam namin ito na yung Misaya eh. Tapos nakita namin napako doon sa cross ay binubugbog na ng Romano. So, ito yung mga tao rin po to. Sabi niya, crucify him, crucify him. No? Not the same people. Pero si Kristo po ay ang tunay na Mesias. Ipupulpil niya po yung pangako niya po sa mga Hudyo na inaasam-asam po nila hanggang ngayon sa kanya pong pagbabalik. At inaasam din po natin yan, yung pagbabalik po ng Panginoon. Mababasa rin po natin sa John 4:25, sinabi sa ito naman po yung Samaritan woman, maging siya po ay nag-anticipate na pagbabalik po ng Messiah, maging po siya ay Samaritan. Alam na alam niya rin po yung salita ng Panginoon. Kasi po yung Samaritan, half-blood po yan ng mga Jew, pero hindi po sila tinatanggap. Pero tinatanggap po nila yung 5 Book of Moses, binabasa po nila. So alam nila na may Mesias na ipinangako at ito po ay inihintay nila. Kaya po sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon, ito po ang sinabi niya. No? Sinabi ng babae na lamang ko po na darating ang Mesias, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapayag sa amin ng lahat ng bagay. So, itong Samaritan woman nito sa ating nabasa, naghihintay rin po siya ng Mesias. At sinabi ni Jesus, siya yung Kristo na hinihintay niya. At pinupisiya nga niya yung buhay ng babae na yon at naniwala siya. No? At siya po ang naging doon po sa Samaritan. Maari po siya yung unang naging evangelist doon patungkol kay Jesus na siya yung Mesias, at marami pong pumunta mga tao at marami po nanampalataya po doon dahil po sa kanya, at marami po nanampalataya po na si Jesus po ang Mesias. So, meron pa po, ito na po yung last verse, Gawa 1:6, na magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, titatag mo na ba ang inyong muling kairaan ng Israel? Maging yung mga apostol nag-anticipate sa paghahari ng Mesias, no? Sa kanyang pag-resurrect, inaasam nila nga yung
yung pinangako ng Diyos sa bayang Israel. So, sa ngayon po, no po, sa Israel, yun na po yung aking tapos na po ng lecture. Amen. Until now po, nag-anticipate po ang mga Jews at syempre po tayong lahat. Amen. Nag-anticipate po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, kung kaya nga bakit po tayo nagpapagod, naglilingkod, nagpupuyat, no? Kasi alam po natin na babalik po ang Panginoon. Amen. At pinangako niya po 'yan kung paano po pinulpil ng Panginoon yung mga propesiya, at marami pa pong mga propesiya na dapat pong ipulpil po ng Panginoon, at ito po yung kanyang pagbabalik. Ang akin pong lecture po ngayon ay para may share ko po sa inyo na talaga po si Kristo ang Mesayas. Alam niyo po, yung mga share ko po sa inyo, kakaunti lamang po yun. Marami pong tinupad ang Panginoon. Yung Passover, unleavened bread, yung 7 feasts of Jesus Christ, 7 feasts of the holiday of Israel, tinupad niya rin po yun. Yung prototype kay Isaac, no? So and so forth. Yan po talaga ay tinupad sa buhay po ng Panginoon. Kaya po, we should not be doubt that Jesus Christ po is the Messiah. So yun po ang aking masishare, at marami pong salamat sa pakikinig niyo po. Shalom. God bless. At and I pray in the mighty name of Jesus, Lord, sa aking na-share, kayo po ang maglorya at mapuri sa mga nakikinig sa Facebook at sa aking mga kapatid na ririto. Father God, I pray, Father God, the spirit of boldness to preach your gospel, Father God, that we will declare that you are the Messiah, the Christ. Father God, we will come back up with this, with the word, with the wonder that you did around us, Father God, na tunay na kayo ang nagbago na aming buhay. Father God, tunay kayo ang ilaw, tunay kayo ng katotohanan, kayo talaga ang tunay na Diyos. You are the great I am. Father God, you are the resurrection and the light of the world, the bread of life. Hallelujah, glory to your name. You are the Messiah, the Christ, the Savior. And only you can fulfill all this prophecy, Father God. No one, Father God, can fulfill all this prophecy but you alone. Thank you, Lord. You are the Messiah, the Christ, and your name be praised in the mighty name of Jesus. And thank you for the privilege sharing your gospel, Father God, and all the glory and honor belong to you in Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you po.